So bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng banal na salita at magkaroon po ng banal na fellowship na kasama po yung mga kapatiran. Sa umagang ito, samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami sa aming pakikibahagi ng fellowship na ito. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makakita po kami ng katotohanan na nakasulat sa Biblia. Sa nakaraan Bible Seminar, salamat po Panginoon na maraming naliligaw na kaluluwa ay nakinig ng salita ng Ebanghelyo at naligtas. Kahit hindi po namin alam kung sino sa kanila ay totoong naligtas, kayo lamang po Panginoon, patuloy po mag-iingat sa kanilang pamumuhang Kristiyano. Yung mga bagong naligtas sa nakaraang Bible Seminar ay nawa lumago sila sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Yung mga imbitahan po namin na hindi pa ligtas, maawa din po kayo sa kanila at bigyan niyo rin po sila ng pagkakataon na makinig po muli sila ng salita ng Ebanghelyo. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. Welcome po kayo muli sa Tanawan Church. Ganito po yung Lord's Day service po natin. Hanggang kagabi po, Bible Seminar. 5 days na Bible Seminar. Ito po yung mga patungkol po sa salvation. Paano po tayo maligtas, paano po tayo maipanganak na muli, at paano po tayo magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So, yung unang talata po natin ay ito po. Unang Timoteo chapter 2 verse 4. Verse 3 and 4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, ano po yung kalooban ng Diyos? Nakikita po natin dito. So, lahat ng tao ay maligtas. Okay? Ito po yung kalooban niya, lahat ng tao ay maligtas. Salvation. So, God desire all men to be saved. God desire all men to be saved. So, kaligtasan. At makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, ano po yung katotohanan? So, katotohanan po ay sa English po, pwede po ma-translate sa dalawang words, katotohanan. Una ay truth. Pangalawa ay fact. Okay? Tama po? Katotohanan, sa English po, truth or fact. Okay? Dalawa po ito. So yung truth, yung fact po ay hindi po pabago-bago. So, hindi po pabago-bago. Sa madaling salita, totoo. Totoo po yun. Hindi po yan opinion. Hindi po yung opinion ng tao. Hindi po yun tradition ng isang bansa. Hindi po yun practice ng isang bansa. Hindi po yung culture ng isang bansa.
Yung katotohanan ay katotohanan sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Okay? Yung culture ng Pilipino, culture ng Korea, so sa tingin mo, malapit po ba o malayo? Culture ng Philippines sa culture ng Korean. Yung pagkain po namin, mahilig po kami sa mahangang. Kayo po, mahilig po kayo sa mahangang? Yung buldak pokom, gusto nyo? Buldak? Yung gochujang, gochugaru, pula. Yun po yung kimchi. Okay? Maraming mga chili powder. Kung wala pong kimchi, so nangihina po kami, yung Koreano. Kaya kung may kimchi, kahit anong bansa, okay lang. Survive kung may kimchi. So yung pagkain, iba. Saka yung mga culture, iba-iba. Yung tradition din po ay iba-iba tradition. Pero yung katotohanan dito sa Philippines at katotohanan sa Korea, the same. Hindi po different. The same truth. Okay? Yung pagkakilala ng katotohanan, pero yung katotohanan po ito, ano po yung katotohanan? Okay? Tingnan po natin sa Bible, Ephesians, kung ano po yung katotohanan, tingnan po natin sa Bible. So, Ephesians chapter 1. Sa Kanya meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So ito po ay katotohanan. Ito po yung katotohanan na dapat malaman po ng lahat ng tao. Sa Kanya, kay Kristo, meron tayong katubusan sa pamamagitan ng dugo. Yung dugo po ay bayad. Dugo po ay pambayad ng ating utang na kasalanan. Yung katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, yun po yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. The same. Pansinin po ninyo dito, yung katubusan at kapatawaran, the same. Okay? The same. Hindi po ito iba. Nung tinubos po tayo, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nung tinubos po tayo, doon po, napatawat na po lahat ng ating kasalanan. Okay. Pero maraming tao po, alam daw po nila na tinubos tayo. Pero bakit humihingi pa sila ng tawad? Sabi nila, tinubos daw. Tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Pero, humihingi pa sila ng tawad. Bakit ganun po? Okay? Kung tinubos na po yung ating kasalanan, kung natubos na po lahat ng kasalanan, nung dumanak po yung dugo ni Jesus, lahat ng ating kasalanan natubos na. Kung ganun po, yung kasalanan po natin. So, napatawan na po ba o hindi pa? Napatawan na po. Past, present, future sin lahat. Okay? Isang kamatayan ni Jesus, dumanak na po yung Kanyang banal na dugo para sa ating kasalanan. Hindi lamang hanggang ngayon, pati yung future sin, lahat po ay natubos na, napatawat na, nabayaran na, nahugasan na. Kaya fully paid. Ayon po sa Kanyang kayamanan ng Kanyang biyaya, ito po yung amazing grace. Kahabagan ng Diyos, okay. Kaawaan ng Diyos, ito po yung biyaya ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sa langit. So wala po tayong anumang mga mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Okay? Masama lang po tayo, isang masamang tao, pero bakit tinubos niya tayo? Okay.
dahil sa kanyang awa sa atin. Dahil naawa po siya sa atin. Yun po yung kayamanan ng kanyang biyaya. So, chapter 2, verse 8. So, ito po, chapter 2, verse 8. Pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Okay? Nasa ulo na po ito? Kasi paulit-ulit po, inulit ko po ito sa Bible Seminar. Sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? Yung biyaya. Ano po yung biyaya? Ang ginawa ni Jesus para sa atin, yun po yung biyaya. Okay? Yung salita ng biyaya, katotohanan po ay ipinapapahayag sa buong salibutan. Magandang balita po ito, magandang balita. Okay? Biyaya ito, balita ng biyaya. Yung magandang balita, ipinapahayag sa buong daigdig bilang patotoo. Okay. Para may chance po tayong lahat na makinig. Pero ayon po sa puso ng mga tao, so, yung biyaya ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng panahon, pantay-pantay po ito sa lahat. Pero yung faith ay depende sa kanilang puso. Meron pong taong naniniwala, meron pong taong hindi naniniwala. Depende sa kanilang puso. So, 4 na uri ng lupa, naalala niyo po ba? So, 4 na uri ng lupa, nahulog po yung mga binhi, pero depende sa anong klaseng lupa, iba-iba yung resulta. Yung bini nahulog sa tabing daan, ano po yung nangyari? Yung bini nahulog sa tabing daan, kinain ng ibon. Ano po yung ibon? Diablo. Si Satanas. Meron po si Satanas. Kumikilos po si Satanas. Ginagamit po ni Satanas po yung mga magagandang bagay sa mundong ito para hindi po tayo makinig ng salita ng Ebanghelyo, para hindi tayo maligtas. Kaya wala. Yung pangalawang lupa, nahulog po sa pangalawang lupa, batuhan. Okay. Ano po yung nangyari? So, manipis po yung lupa dahil may bato sa ilalim. Kaya saglit, sandali lamang po, nagalak po sila sa sandaling panahon. Pero pagdating po sa kapikatian o pag-uusig dahil sa salita, so tumalikod sila, tumalikod. Okay. So very short, instant. Okay. Agad, okay. Tumalikod. Tapos yung mga bini nahulog sa tinikan, ano po yung nangyari sa mga bini na nahulog sa tinikan? Tinik. Ano po yung meaning ng tinik? Alalahanin sa buhay, yung daya ng kayamanan ng salibutan. Okay? Maraming mga alalahanin sa buhay. Meron po tayo, alalahanin sa buhay, tapos yung daya ng kayamanan. Okay? Yung mga magagandang dream, pangarap sa buhay. Okay? May daya po doon. Okay? Yun po yung mga sumasakal sa bini, kaya wala din bunga. Pero mabuting lupa. So, yung bato, tinanggal, yung tinik, tinanggal, nag-araro, malambot na po yung lupa, so nahulog po yung bini doon. Doon po, nag-umpisa po ang faith, pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po ay hindi po sa lahat ng tao meron. Meron pong tao may faith. Meron pong tao na walang faith. Depende sa kanilang puso. Kayo po, may faith po ba kayo? May pananampalataya? So, kung ganun po, pwede po ba masabi natin, ligtas ako? Yes, ligtas ako.
So, ito po ay kaloob ng Diyos. Chapter 1, verse 13. Chapter 1, verse 13, Efeso, chapter 1, verse 13, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Dito po, malinaw po, katotohanan. Ano po yung katotohanan? Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Okay. Ito po yung gusto ng Diyos mangyari sa atin. Okay? Nakinig po ng katotohanan, ebanghelyo ng kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So, salvation. Okay? Ninanais po ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas, at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yung katotohanan po, ano po? Sa pamamagitan ng ebanghelyo ng kaligtasan. Good gospel. Yun po yung pinag-aralan po natin last week. 5 days Bible seminar. So, gospel. Ebanghelyo, good news. Okay. So, ito po. So, eternal life. Nasaan po nakita po natin eternal life? Matthew chapter 7, verse 22. Matthew chapter 7, verse 21. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, sabi dito, kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Okay. Nagsasabi po tayo, Panginoon, Panginoon. Nagdadasal po tayo o nagsisimba po tayo. So maraming tao po ay nagsabi, Panginoon, Panginoon. Naniniwala po sila na may Diyos. Okay. Kaya nagdadasal po sila dahil naniniwala sila may Diyos. Kahit hindi malinaw, kahit minsan nanghihina, pero naniniwala pa rin po sila sa Diyos, kaya nagsasabi sila, Panginoon, Panginoon, okay? Lord, Lord, Diyos ko. Okay? Pero sabi sa Biblia, hindi lahat ay pupunta sa langit, hindi lahat. Sino lang pupunta sa langit? Gumaganap ng kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kung hindi po alam kalooban ng Diyos, paano gumaganap? Paano gumaganap kung hindi alam po yung kalooban ng Diyos? Kaya napakahalaga po yung kalooban ng Diyos. Okay. Kailangan po natin hanapin po yun sa buhay po natin. Okay. Ano po ang hinahanap ninyo sa buhay hanggang ngayon? Ano po yung hinahanap natin? Ano po yung hinanap mo hanggang ngayon? O ano po ang hinahanap natin ngayon? O sa future, ano po yung hahanapin mo sa buhay? Ano po yung goal? Goal po ninyo. Goal. Ano po yung sana, ano po yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Okay. Vision. Mission. Tapos, goal.
Mahalaga po ito, di ba? Vision. Ano ang nakikita natin sa buhay? Vision. Ano po ang tinutunguhan po natin? Tumitingin. Okay. Ano po ang tinitingnan natin? Vision. Vision. Sana nandoon ako. Sana. Okay. Sana darating ako doon. Yung vision. Hindi pwede dito lang tumitingin lagi. Yung problema ko, mga kahirapan ko, paano lulutasin po yung mga problema ko araw-araw. Okay. Kung sa lupa lang po tumitingin tayo, okay, itaas po natin yung ating mata at tingnan po natin yung vision. Vision. Kapag malinaw po yung vision, so malalaman po natin kung ano ang dapat kong gawin. Mission. Mission. Kung meron po tayong mission sa buhay, yung goal ay yearly, yung goal, mga monthly goal, pwede rin po. Yung goal po ay yung mga action plan with deadline. Okay? Yung goal ay action plan, yung goal. Nung sana, okay, meron din po tayong church goal. Okay? So this year, 2025. Nung sana, yung goal po natin ng Tanawan Church ay, di ba, evangelism. Meron po tayong goal sa evangelism. Summer retreat, this coming summer retreat. Mga ilan po ba yung target po natin? So, 250 yung target po natin sa evangelism. Mga Sunday attendance po natin, yung mga target sa 100, sana. Sa goal po, ay target, ay short-term, yung action plan po yun, short-term action plan. Kaya, para ma-reach po yung itong goal, so, mga mas short-term plan. So, bakit po meron ganong goal? Okay? Dahil meron po tayong mission. Yung goal po natin ay galing po sa mission. Yung mission po natin, okay, mission. Acts chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse 24. So, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Unit, hindi ko itinuturing ng aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sabi dito, ito po yung sinabi po ni Apostle Pablo. Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Okay. Yung buhay ko ay hindi na mahalaga, sabi po ni Apostle Pablo. Yung buhay ko ay hindi na mahalaga. Hindi ko itinuturing na mahalaga sa aking sarili yung buhay ko. Dati, yung buhay, yung pinakamahalaga, buhay. Pero sinabi ni Apostol Pablo, ngayon, hindi ko na itinuturing na mahalaga yung buhay ko. Ano ang mas mahalaga? Mission. Okay. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Mission, ang ministry. Mission. Ano po yung mission? Itong mission ay galing sa Diyos, galing sa Panginoon. Tinanggap ko itong mission sa Panginoong Hesus Kristo. Okay? Mula nung ligtas po tayo, alam po ba? Sa natitirang panahon, sa buhay po natin, okay, meron po tayong mission. Yung mission po na ito, hindi po galing sa magulang, hindi po galing sa mga teacher, hindi po galing sa sarili. Ito po yung galing sa Diyos. Dahil ito po yung kalooban niya.
Ano po yung mission na tinanggap sa Diyos? Magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Good news, gospel of the grace of God. Okay. So, natikim natin po, so kinain po natin, na-experience po natin yung sarap ng salita ng Diyos. Okay, sarap. Only grace. Sarap. Tama po? Only grace. Mas masarap po yun kaysa only rice. Okay? Only grace. Okay? Masaganang biyaya sa akin. Okay? Hindi ako karapat-dapat sa itong pag-ibig. Isang hamang ng tao ako. Okay? Kung isang tao po ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, ano po yung mangyari? Magiging masaya o hindi? Masaya. Bakit? So, dati, mga bigat na bigat talaga yung puso sa daming mga problema. Tapos, minsan, hinahamak ng ibang tao. Wala pong mga self-esteem. Yung wala pong mga yung pagpapahalaga ng sarili. Wala pong mga, hindi pa na intindihan, hindi po naunawaan kung gaano kahalaga ako. Akala ko, isang hamak na tao lang ako, okay? Hindi ako mahalaga sa buhay. Ganon din yung mga tingin ng ibang tao sa akin. Kaya, yung mga pagpapahalaga ng sarili ay mababa. Pagpapahalaga ng sarili ay mababa, low. Kaya minsan po, ano pong balita nangyari? So, nagsusuicide po sila, depression, nahirapan sila sa depression, nagpapakamatay po sila ng sarili. Okay? Dahil hindi po nila alam kung gaano kahalaga po sila sa paningin ng Diyos. Pero nung nalaman po natin na si Jesus ay namatay para sa akin, may tanong po tayo, bakit? Bakit namatay si Jesus para sa akin? Bakit? Okay. Ganong mahalaga ako? Ibinigay niya yung kanyang sarili sa akin. Ganong kahalaga ba ako? Bakit? Bakit namatay siya sa cross para sa akin? Mahalaga ba ako? Yun po yung tanong. Minahal pala ako ng Diyos. Minahal ako ng Diyos, kaya hindi siya sumuko sa akin. Ayaw niya na mapahamak ako sa imperno. Kaya gumawa siya ng paraan. Naawa po siya sa akin, gumawa siya ng paraan, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak, tapos hinahayan po niya na mamatay siya sa cross, kaya dumanak po yung kanyang dugo. Yun po yung ginawa ng Diyos para matubos yung ating kasalanan. Yung utang na ating kasalanan ay tubos na. Mapatawad na. Ganun kahalaga ba ako? Mahalaga pala ako sa harapan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? Kapag isang tao po ay minamahal, kapag isang tao po ay tumatanggap ng pag-ibig ng magulang, pag-ibig ng kapatid, pag-ibig ng kaibigan, okay? So, lumiliwanag po yung kanyang mukha. Bakit may liwanag sa mukha? Dahil naramdaman po niya yung pag-ibig. Okay? Umaapaw sa kanyang mukha yung pag-ibig. Umaapaw. Mahalaga ako sa ating tingin ng Diyos. Kahit hamak ako sa mata ng ibang tao, pero sa mata ng Diyos, isang mahalagang taong ako. Okay? Mahalaga. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa akin. Yung pag-ibig ng Diyos ay para din sa mga mahal po natin sa buhay. Kung nalaman po natin na mapapahamak po sila sa imperno, so paano po pwede tahimik po tayo? Kaya mula nung araw na ligtas na po isang tao, ito po yung evidence na isang tao ay ligtas. So paano po natin malaman na isang tao ay ligtas na?
So, hindi lamang po sa pamamagitan ng magandang testimony. Yung magandang testimony po ay kung medyo matagal na po sila tayo sa church, ay marunong na po tayo sa magaling testimony. Medyo kung matagal na po tayo sa church. Marunong na mga magaling sa testimony. Pero isang pinakamahalagang evidence na isang tao ay ligtas o hindi, ito po, nag-i-evangelize ba siya sa kanyang mahal sa buhay? Ini-evangelize po niya yung kanyang mahal sa buhay. Yun po yung mahalagang evidence. Kung ini-evangelize po niya yung kanyang mahal sa buhay, totoo po yung kanyang testimony. Salvation ay totoo. Pero kung wala po siyang pakialam sa evangelism sa mga mahal sa buhay, so may question po tayo. So, totoo ba siya ligtas? Okay. Totoo ba yung kanyang kaligtasan? Kaya si Apostle Pablo, mula nung ligtas po siya, sabi niya, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko na ang aking katungkulan at ministeryo na tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo ng Ebanghelyo. Ito po ay mission. Mission po ay galing po sa vision. Ano po yung prayer po ni Apostle Pablo? Okay. Ephesus chapter 1. Ephesus chapter 1 verse 18 po. Ephesus chapter 1 verse 18, yamang naliwanagan lang ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawak, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. So ito po yung prayer po ni Apostle Pablo, yung sana maliwanagan yung mga mata ng ating puso. Mata ng ating puso, sana maliwanagan at sana makakita. Makakita ng makalangin na bagay, makalangin na pag-asa, makalangin na kaluwalhatian, yung mga blessing, makalangin na blessing. Hindi lamang po yung makalupang blessing. Sana mabuksan yung mata ng ating puso upang makakita ng makalangin na blessing, mga pag-asa, yung kaluwalhatian o gantimpala na inihanda ng Diyos para sa atin. Yun po ang vision. Vision. Sana makita yung vision. Ganun din po yung prayer po ng Panginoon Jesucristo. John chapter 17 po. So John chapter 17. Verse 24. So John chapter 17 verse 24, ito po ay prayer po ng Panginoon Jesucristo. Pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Ama, nais ko ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon, upang makita nila ang kaluwalhatian ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay inyong minahal bago pa matatag ang sanlibutan. So, nais ko ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon. Kung saan ako naroon? Sa langit. Okay. Dadalhin ko sila sa langit upang makita nila ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin. Yung kaluwalhatian sa langit, sana makita nila. Sana makasama sila. Sana makasama sila
sa kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos. So, ano po ang goal mo sa itong 2025? Mayroon po ba goal? Okay. Mayroon po ba kayong goal? Graduation po ba yung goal? O kikita ng malaking pera, yun po ba yung goal? O sariling bahay, yun po ba yung goal? Mga certificate o degree, mga short-term goal, mga yearly goal, saka yung mga quarterly goal, meron po tayong short-term plan, action plan. So kung walang goal, siyempre walang plan. Walang plan. Kung wala pong destination, so walang plan. Basta araw-araw, mga daily life. So, anong tawag? Kamay sa hand to mouth. Hand to mouth. Okay? Trabaho, pagkain. Oh, tulog pa. Kailangan tulog. Okay? Trabaho, pagkain, tulog, gising. Trabaho, pagkain, tulog, gising. Ganun din po yung buhay ng manok. Ganun din po yung buhay ng baboy. Okay? Maraming kambing dito sa kapitbahay namin, maraming kambing. Masipag sila sa mga hanap ng damo. Paggabi na, umuwi. Kinabukasan, balik. Hinahanap nila kung saan maraming damo. Hinahanap nila. Matalino sila, very wise. Kahit langgam, alam nila kung saan pa may pagkain. Kapag may matamis na candy, pagkalipas ng 1 oras, maraming langgam. Pag may matamis na, maraming langgam nandoon na. Alam din po ng mga hayop kung nasaan mga pagkain. Kilala po nila kung sino nagbibigay ng pagkain. Kung wala po tayong goal, i-check po muna natin yung ating mission. Kung walang mission, siyempre walang action plan. Mission. Okay? Kung hindi malinaw po yung mission, i-check po muna natin yung ating vision. Ano po saan po tayo tumitingin? Destination. Okay. Saan po tayo tumitingin? Nakasakay po tayo ng bus. Okay? Nakasakay na po tayo ng bus. Yung bus po ito ay tumatakbo, yung bus. Anong ibig sabihin? Takbo ng panahon. Okay? Nakasakay na po tayo sa itong bus ng oras. Okay? Yung pangalan po ng bus na sinasakayan po natin ay time. Nakasakay po tayo dito. Habang lumilipas yung panahon, darating tayo somewhere. After 1 year, after 10 years, darating po tayo sa somewhere. Saan po tayo darating? Okay? Kamatayan. Ano pa? Ano pang meron? Pagkatapos ng kamatayan. Nakasakay na po tayo sa sasakyan ng time, oras. Kaya tumatanda po tayo. Tumatanda. Kahit humihingi, tumatanda po tayo. Tumitibok pa yung ating puso. Patungo po saan? So, nasaan po ba yung destination po natin? So, balik po tayo sa Matthew chapter 21. Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Okay? Ano po yung keyword po dito? Kalooban ng aking Ama. Yung kalooban ng aking Ama, hindi po ito mahalaga sa atin. Kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng magulang, mahalaga, di ba? Yung mga anak po ay dapat makinig sa kanilang magulang. Dahil yung magulang po ay magandang plano para sa kanilang anak. Tama po? Kaya yung nung bata pa po yung mga bata, yung bata pa po yung mga anak, dapat sumunod sila sa magulang, makinig po sila sa magulang. Dahil yung magulang po, lahat po ng mga magulang may magandang plano para sa kanilang anak. Okay? Mahal po yan, doon may pag-ibig. Alam niyo po ba yung mga buong mundong ito ay tumatak po yung buong mundong ito ayon sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig. Okay. Bakit yung mga tatay dito pumapasok araw-araw? Kahit pagod po yung katawan, pero bakit pumapasok po kayo sa trabaho? Para sa inyong sarili o para sa pamilya? Para sa pamilya, para sa anak, para sa family. Pag-ibig po yan, nandyan po pag-ibig. Kung walang pag-ibig, so mahirap gumising sa umaga. Yung nanay po dito, bakit kumigising po kayo ng maaga para magluto ng almusal? Para sa sarili mo, kumigising? O para sa anak? Para sa anak, para sa apo, para sa family. Pag-ibig po yun. Pag-ibig po ay nagpapagising sa inyo. Pag-ibig po ay nagpapatrabaho sa inyo. Pag-ibig po ay nagpapakilos po sa atin. Okay. Pag-ibig ng magulang para sa kanilang anak. Pero yung anak po, hindi po nila alam. Siguro kung maging magulang po sila, maintindihan po nila. Okay. Yung buong mundong ito ay tumatakbo. Okay? Ayon po sa pag-ibig. Lalo na po yung mga pag-ibig ng Diyos, yung plano niya sa atin. So, yun po yung kailangan po natin malaman. Pero dito po, verse 22, sa araw na yon, marami ang nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa inyong pangalan? Nagpalayas ang mga demonyo sa inyong pangalan gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Masigasik. Okay? Religion po ito, religion. Nagpropesiya, nagtuturo sa pangalan ni Jesus, nagpropesiya, nagpalaya sa mga demonyo. Okay? Ito po yung mga katuwiran ng tao. Ito po yung religion. Ito po yung sikap ng tao para sa Diyos. Ganito po yung mga katuwiran ng tao o good works o katuwiran ng tao ay ayaw ng Diyos tanggapin. Ang kalooban ng Diyos po, ito po, ang kalooban ng Diyos, tanggapin mo muna ang pag-ibig ko. Yun po yung kalooban niya. Huwag kang magsikap, magbigay ng anumang bagay sa akin. Okay. Huwag kang magsikap na gumawa ng sariling paraan para sa akin. Hindi ko kailangan yun. Ang Diyos ba may kailangan pera? Galing sa atin? Hindi po. Ano pa kulang sa Diyos? Yung ating mga ginagawa para sa Diyos, yun ba tinatanggap ng Diyos? Hindi po. Ang Diyos po ay masagana sa kapangyarihan, kayamanan. Kaya ang kalooban ng Diyos ito, tanggapin mo muna ang pag-ibig ko. Tanggapin mo muna. Okay? Nahirapan ka ngayon. Okay? Nalulungkot ka, nabibigatan ka ngayon sa buhay mo. Okay? Kaya sabi po ni Jesus, halik kayo lahat ng mga nalulupaypay, lupang nabibigatan. Halik kayo, come to me, lahat ng nabibigatan o lupang nabibigat na malulupaypay,
At bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Pahinga sa puso. Bibigyan ko kayo ng peace. Okay, kapayapaan. Tanggapin mo muna yung kapayapaan. Yung pahinga. Yung pag-ibig ko. Yung biyaya ko muna, tanggapin mo. Huwag kang gumawa ng mga sariling paraan. Verse 23, kung magkagayo ay ipahahaya ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, Roma chapter 10, verse 1. So, Roma chapter 10 verse 1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Salvation po, ito po yung prayer ni Apostle Pablo para sa mga pamilya niya, kababayan po niya. Ang problema po, verse 2, ako ay makapagpapatuto na sila ay may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Okay. So ito po yung may connection sa Matthew chapter 7 verse 21. Okay. Nagsikap po silang may tayo ang sariling katuwiran, sariling pagiging matuwid. Yun po yung ginagawa sa maraming religion. So, nagpropesiya kami sa pangalan ng Panginoon, nagpalayas ng mga demonyo, o gumawa ng maraming milagro sa pangalan ni Jesus. Sinisikap po nila yung sariling katuwiran. Kaya, sa kanilang pagsikap, na may tayo sa sariling katuwiran, so ano po nangyari? Mangmang sa katuwiran ng Diyos. Mangmang sa katuwiran ng Diyos. Walang idea sa kalooban niya. Walang idea kung anong ginawa ng Diyos. Wala po silang idea sa biyaya. Biyaya muna, tanggapin po natin. Okay? Yung biyaya, yung grace, yung ginawa ng Diyos para sa akin, yung pag-ibig niya muna, tanggapin po natin. Kapag napuno na po tayo ng pag-ibig ng Diyos, kapag tumanggap po tayo ng tunay na pag-ibig ng Diyos, doon po natin na-realize na ganong kahalaga ako sa harap ng Diyos. Okay? Mahalaga. Nag-sacrifice siya sa akin, para sa akin. Tapos, meron na akong tunay na pag-aasa na makapasok sa langit. Okay. Yung naunawaan yung layunin sa buhay. So, nabuksan yung mata. Nabubuksan yung mata. Kung gano'n po, kung nabuksan po yung mata, ano po yung nakikita? Vision. Yun ang destination ko dyan, vision. Malinaw na po, nakikita yung vision. Kapag malinaw po yung vision, ay may mission. Ano po yung mission? Okay. I-share ko ito sa mga mahal ko sa buhay. Hindi pwede ako lang doon. Maganda po yan, maganda. Hindi pwede ako lang sa langit. I-share ko yung itong magandang balita sa mga mahal ko sa buhay. Anong gagawin ko? Yung magulang ko na hindi pa ligtas, yung mga anak ko na hindi pa ligtas, yung mga best friend ko na hindi pa ligtas. Wala silang idea. Katulad nung dati ako. Katulad ko nung dati. Okay? Mahirap mission ito. Madali po ba evangelize? Madali? Sa experience po ninyo, yung mga kapatiran. Madali po ba? Mahirap? Mahirap.
Maraming kambing. Yung kambing, maraming kambing. Ganun din po tayo noon, kambing din po tayo noon. Kaya may idea po tayo kung gaano katigas yung isang kambing. Matigas yung ulo, puso. Hindi madali. Kung hindi madali, anong gagawin? Soko agad? Soko? Hindi pwede. Hindi pwede soko kasi totoo po yan, langit. Okay? Yung bakit meron kang anak? Yung family po, di ba? Family, yung tatay at nanay, hindi po pwede sumuko sa anak. Kahit gaano pasaway, hindi pwede suko. Yung mga anak, hindi pwede sumuko sa kanilang magulang. Kahit mahina yung katawan, nawawala yung memory, okay? Kahit mahirap kumilos. Pero yung mga anak po, di ba, nag-aalaga sa mga magulang kahit nakahiga lang po sila. Walang suko sa family. Walang suko sa family. Okay. Yung best friend, hindi pwede sumuko. Okay. Kaya, alam niyo po ba, yun po ang ginagamit ng Diyos para sa evangelism. Kung ikaw po ay maunang ligtas sa pamilya mo, so, gusto kong mag-encourage sa inyo. Okay? Kung ikaw po yung pinakaunang ligtas sa pamilya. Ako po, ay bunso po ako sa 6 kapatid. Yung pinakaunang naligtas po sa pamilya po namin ay yung ate, pangalawa kong ate. Okay? Siya po yung unang naligtas. Tapos, na-evangelize po niya yung kuya ko. So, yung kuya, 11 years mas matanda sa akin. Medyo malayo. Tapos, silang dalawa ay nag-evangelize sa magulang. Magulang muna naligtas. Tapos, yung mga ate, hanggang sa akin. Kaya, ako po, medyo madali po ako mag-umpisa sa Christian living. Walang pag-uusik. So, walang mga umusik sa akin sa family. Dahil ligtas po sila. Mauna po sila ligtas sa akin. Kaya, wala po akong ganong mga kahirap sa Christian living. Kahit nag-church po ako, lagi pinapayagan po ako ng magulang. Pero kung kayo po ay unang naligtas sa pamilya, so, I'll pray for you. Okay, I pray. Dahil alam ko po na hindi po madali. Hindi po madali ma-evangelize yung family. Lalo yung magulang. So, hindi po madali ma-evangelize yung magulang. Okay. Hindi pwede mga ilang salita lang. Okay. Kailangan po natin ipakita sa kanila yung change sa buhay mo. Yun ang unang step. Ipakita mo sa magulang yung changes sa buhay mo. Kapag pasaway makulit, pwede evangelize. Pag pasaway tuloy-tuloy, hindi pwede. Dapat ipakita yung change mo sa buhay. Masunurin. Kailangan po doon yung luha. Luha. Kung walang luha, mahirap. Para lambutin po yung kanilang katigasan sa puso. Di ba yung lupa, matigas yung lupa, para malambot, anong kailangan doon? Tubig, di ba? Kailangan basahin. Yung matigas na lupa, pero kapag didiligin po sila, so malambot, magiging malambot. Dapat may kasamang luha. Ano pa yung kasama? Kasamang pawis. Okay? Prayer, walang nangyayari yun. Walang mangyayari. Prayer lang. So hanggang kailan? Prayer lang. Dapat may kasamang luha, kasamang pawis. Okay? Para malambot po yung puso nila. Pawis, ano pong ibig sabihin pawis? Okay? Mas busy po tayo
Sa bahay, maglinis ka sa bahay. Sa kwarto, maglinis. Mag-ayos ng mga kama mo. Okay? Dati, magulo. Yung mga damit ay ilagay mo sa tamang basket. Hindi pwede mga kalat-kalat. Tulong ka sa mga paghugas ng pinggan. Cleaning. Mga study, yung pag-aaral sa study, double busy. Hindi pwede baksak. Okay? Kaya, kung magiging double busy, tapos fellowship sa church. Okay? Dati, bahay, school lang, o dati, bahay, trabaho lang. Pero ngayon, church. Church po yung sentro ng buhay. Yung Christian living ay pinaka-sentro ng buhay ko. Christian living. Kaya mga Sunday fellowship, saka yung mga fellowship ng group fellowship. Okay? Hindi pwede. So, kailangan din po sumama doon. Kaya, yung oras po, so busy talaga. Kung hindi marunong hindi tayo hati-hati yung oras sa daming mga gagawin, so mahirapan. Kailangan yung time para sa Christian living, Bible reading, mga fellowship, Bible seminar. Kailangan din po oras para sa school, study, yung trabaho sa bahay. Kaya double busy. Pawis po yan, pawis. Sacrifice. Saka yung mga prayer with tears. Tearful prayer. Okay? Meron pong mga dry prayer, dry. Prayer lang, dry, walang kasamang luha. Okay? Walang kasamang action. Yung pawis po ay action. Pag kumikilos po tayo, so pumapawis. Kaya yung evangelism po ay mission po natin. Sa natitirang panahon, alam po natin na malapit na po yung second coming of Jesus. Malapit na po yung second coming of Jesus, kaya kailangan po tayo take action. Action plan muna. Iset mo muna yung goal. So, yung magulang ko paano? Yung mga kapatid ko paano? Okay? Yung mga kamag-anak ko paano? Mga this year, di ba, i-check po ninyo yung mga annual, mga Bible seminar schedule, mga Grand Bible Seminar. First Grand Bible Seminar tapos na. Yung second, yung Summer Retreat, yan po yung next Bible Seminar. Tapos yung mga may Bible Seminar with mission team, pati yung mga, kung malayo pa sa Grand Bible Seminar, pwede mag-schedule ng mga House Bible Seminar, mga Group Bible Seminar. So, action plan po kailangan, action plan. Kung may goal po kayo. So, kung may goal. Itong taon 2025, alam ko po ay mabilis po ito lilipas. So, February, katapusan ng February po ngayon. Mabilis po ito lilipas. Kung wala po tayong action plan, so ganun po yung lilipas, 2025. So, kaya i-check po natin muna yung vision, saan ako tumitingin. Yung mission, ano ang gagawin ko sa buhay. Kung ganun po yung goal, i-set po natin yung goal sa etong taon. So, ipakilala ko po sa inyo isang storya. So, Gelliocos, ito po yung Haring Gelliocos. So, sa panahon po ni Haring Gelliocos, so, yung buong bansa po niya ay puno ng sexual immorality. Okay? Sa panahon po ni Haring Gelliocos, yung buong bansa ay punong-puno ng sexual immorality. Kaya masakit po yung ulo niya. Kaya gumawa po siya ng isang batas, mahigpit na batas. Ano po yung batas po ito?
Sino mang nahuli sa gawa ng pangalo niya, yung dalawang mata ay madudukit. Dalawang mata madudukit. Okay. Ito po ay batas na itinayo niya. Ginawa niya. Yung unang kriminal, unang nahuli sa itong batas ay sino po? Anak ng hari. Yung anak ng hari, prince, ay nahuli. Habang nangulo niya po siya, so nahuli po siya at dinala sa harapan ng Zaliukos. Masakit po yung ulo, hindi? Masakit po yung ulo. Ayon po sa batas, ano ang dapat gawin? Yung dalawang mata ng anak ay dapat dukitin. Yun po yung ayon sa batas. Hustisya po yung hustisya. Hustisya. Pero bilang tatay, madali po ba dukitin po yung dalawang mata ng anak? Hindi. Kaya anong sinasabi ng puso ng isang tatay? Anak, umuwi ka na. Yun ang gusto niyang sabihin. Hari ako. Hari ako, may kapangyarihan ako. Anak, umuwi ka na, okay lang. Hari ako, ikaw yung prince. Yun ang gusto niyang sabihin sa puso. Pero may batas. Anong sinasabi ng batas? Hindi pwede. Kahit anak mo siya, pero hindi pwede hayaan na umuwi. Sinasabi ng batas, dapat dalawang mata ay dukitin. Yun ang sinasabi ng batas. Hindi pwede. Ganun. Umuwi. Kaya yung hustisya ng isang hari, isang bansa, saka yung pag-ibig ng isang tatay ay conflict. Conflict. Sinasabi ng pag-ibig ng ama, umuwi ka na. Pero sinasabi ng batas, hindi pwede umuwi. Bago umuwi, dalawang mata dukitin mo na. Conflict po ito. Alin po ba yung choice? Okay? Kung kayo po ang hari, anong gagawin? Dudukitin yung dalawang mata ng anak mo? Pasensya ka na, anak. Wala akong magagawa. Ganun talaga yung batas. Kaya hawak yung itong bata. Dudukitin yung dalawang mata ng itong anak. So, ito po ay ginawa niya. Isang mata po ay galing sa anak. Dinukit galing sa anak. Pangalawang mata ay sariling mata. Okay. Yung isang kapag dalawang mata lahat nadukit, magiging bulak, kawawa naman. Kaya isang mata galing sa anak, isang mata saan galing? Galing sa sarili. Dinukit niya yung kanyang sarili. Dinukit. Hari po ba nakasala? Hari? Hindi siya nakasala. Pero bakit dinukit niya yung kanyang sariling anak? Sariling mata? Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng isang tatay, hindi niya kaya na makita dalawang mata madukit. Kaya isang mata sa akin, galing sa akin. So, batas. Natupad po ba yung parusa ng batas? Yes, natupad na po. Dalawang mata nadukit na. Isang mata galing sa anak. Pangalawang mata galing sa tatay. Yung batas po ay natupad na. Wala pong problema. Tapos yung pag-ibig ng tatay, natupad na rin po? Yes. Pag-ibig ng tatay, natupad na rin dahil ibinigay ng tatay yung kanyang isang mata para sa anak. Pag-ibig, hustisya, natupad, sabay-sabay. Sa pamamagitan ng sacrifice ng tatay. Akala po ng batang ito, magiging bulak siya. Okay? Noong nadukit na po yung isang mata, sobrang sakit. Akala po niya, yung pangalawang mata ay madudukit pa, magiging bulak. Anong gagawin ko? Patay ako. Pero, noong nabuksan yung mata niya, isang mata ng tatay ay wala na. Nadukit na. Okay.
So, sa tingin niyo po, itong bata ay babalik po ba siya sa dating pamumuhay na lagi nangangalo niya? So, hindi na po. Bakit po? Dahil sa takot sa batas o dahil sa pag-ibig ng tatay? Dahil sa pag-ibig ng tatay. Sa pagitan ng king and criminal, may hustisya. Okay? Hustisya, nagsabi, 2 mata dapat madukit. Ito po yung parusa. Ito po yung utang. Kaya nadukit na po yung 2 mata. Pero sa pagitan ng tatay at nanay, ito po ay pag-ibig. Kaya, ibinigay ng tatay yung kanyang isang mata para sa kanyang anak. Kaya ito po yung pag-ibig. Hustisya at pag-ibig ay sama-sama, sabay-sabay natupad. Ganun din po, nangyari sa cross. Okay? Anong sinasabi ng hustisya ng Diyos? Dapat isang makasalanan dapat mamatay. Yun po yung hustisya ng Diyos. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, utang ng kasalanan ay kamatayan, dapat mamatay. Pero anong pag-ibig ng Diyos? Hindi ako namatay. Sino po yung namatay? Si Jesus, siya po yung nagbayad ng ating kasalanan. Namatay po siya. Yun po yung ibig sabihin ng kaligtasan. Namatay po siya sa halip natin. So, panoorin po natin isang video clips.มานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ So, isang bata po nahuli, nagnakaw siya ng gamot para sa kanyang nanay na may sakit. Nahuli po siya. แม่ป่วยเหรอ Mayari ng อย่า isang ทำอย่างนี้อีกนะ kainan, โอ้ยเกาเหลา nagbayad para sa batang ito. Kasamang mga vegetable soup. จ๋านั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า 30 years later, จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร na-stroke siya. Na-operahan, ang problema, laki ng bills ng hospital. 1 million plus. 1.2 million. Walang pera. Biglang naging zero po yung bills. Yung batang ito ay naging doktor.
So, nakuha po ba ninyo yung lesson dito? Okay. Yung bata nagnakaw ng gamot para sa kanyang ina, okay, ay naging doktor na. 30 years po, lumipas, 30 years. Pero nakalimutan po ba ng itong bata, yung biyaya? Hindi niya nakalimutan yung biyaya na tinanggap niya galing sa kanyang mayari ng kainan. Kaya nung nalaman po ng yung doktor po ito, yung mayari ng itong yung kainan ay yung mga lalaki na tumulong sa kanya. Okay? So, lahat ng mga bills ay binayaran po niya. Kaya naging zero. Repaying doctor. Okay? Ganito po yung nangyari sa puso ng isang Kristiyano. Okay? Yung biyaya na tinanggap po natin galing sa Diyos, hindi po pwede makalimutan. Okay? Mga ilang gamot at sopas lang. Okay? Maliit lang siya. Pero hindi kalimutan ito ng doktor po ito 30 years. Pero ano ang tinanggap po natin? Anong ibinigay ng Diyos, ni Jesus sa atin? Okay? Yung kanyang buong buhay. Okay? Yung kanyang buong buhay, yung dugo niya, lahat ng sakripisyo ay ibinigay niya para sa atin. Kaya 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Okay. So, pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin. Humihimok sa amin. Yung pag-ibig ng Diyos, yung Christian living po natin, ay galing sa pag-ibig ng Diyos. Kung walang yung pag-ibig ng Diyos, yun po yung pinaka-engine sa ating pamumuhay. Okay? Engine. Yung pag-ibig ng Diyos ay nagpapalakas po sa atin, nagpapa-advance po sa atin, abante. Nagpapa-sacrifice sa atin. Hindi po tayo pinipilitan. Isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. So, dapat ako ang mamatay, pero siya po ay namatay para sa atin. Upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili. Okay? So, meron po ba tayong goal? Ano po yung mission po natin? Ano po yung vision po natin? Yung vision po mission and goal ay yung grace, biyaya, o pag-ibig ng Diyos. So, salvation, eternal life, yung born again. So, ito po ay nangyari po sa atin. Nangyari po sa atin sa pamamagitan ng biyaya. Pag-ibig ng Diyos. Ito po yung salvation story po natin. So meron po tayong testimony, di ba? Naligtas po tayo noon, ganito. Ito po yung testimony po natin. Okay? Kung ito po yung testimony po natin, galing po dito yung ating mission. Okay? Ito po ay nagiging mission and goal po natin. Ako, salamat, ligtas ako. Next. Sino ang next? Okay? Sino yung next? Okay? Ako lang ba? Okay? O meron pong naliligaw na kaluluwa na naghintay
sa akin. Sino po yung next? Yun po yung mission po natin. Kaya, Psalm chapter 116 verse 12, ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? 118 verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. So, tingnan po ito. Ito yung verse. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? May sagot sa kabila. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Ito po yung reason bakit buhay pa ako. Hindi ako mamamatay. Bakit? Dahil takot? Dako sa kamatayan? Ayaw ko mamatay? Hindi po. Kung wala po tayong mission, sana maaga lipad bahay sa langit dahil mas maganda po doon sa langit. Kung wala po tayong mission, sana mas paaga po tayo sa langit dahil mas maganda po doon. Walang sakit doon, walang luha, walang kirot, walang kamatayan doon. Pero bakit nandito pa? Hindi ako mamatay, kundi mabubuhay. Bakit? Meron po tayong mission. Yung mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay, isi-share sa mga mahal sa buhay. Okay? So, yung sana po, yung mga naligtas po sa nakaraan Bible seminar, sana po tuloy-tuloy po kayo sa inyong paglago sa pananampalataya. Pati yung mga dating, yung mga kapatiran na nanghina po dati. Okay? Pero sana po bumangon muli, tapos sama-sama po tayo tumingin sa same vision, same mission, and same goal. Okay? So, yun po yung purpose ng buhay po natin. Okay? Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng inyong kabutihan at pagmamahal sa amin, Panginoon. Noong nagtungo po kami sa kapahamakan, lumakat sa kadiliman, tinawagan niyo po kami sa liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. Sa aming natitirang panahon, sa buhay po namin, Panginoon, alam po namin na may kalooban mo at may mission at ministeryo na tinanggap po namin sa inyo, Panginoon. Uni sa aming kakayahan, wala po kaming magagawa. Kaya nagtitiwala at umaasa sa inyong gabay at tulong, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.